babanat sila sa gobyerno, wala hong maipakitang ebidensya. Magsasalita ng kaunti, walang maipakitang ebidensya. Yan na nga lang hong adik-adik nila hanggang ngayon, hindi matapos-tapos, mga kababayan. Kasi yung mga nandyan, bastos, no? Hindi mga gumagalang. Ano sabi ng PIDEA? Walang katotohanan na nasa listahan ng gumagamit ng pinagbabawal na gamot si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nila nirerespeto yan. Paano kung ganun din tayo, mga kababayan, di ba? Tayo nga maayos tayo nandun na sa loob ng dahig. Nasa ICC na ang dating Pangulong Duterte. Pero, lagi nating sinasabi, hindi pa naman po siya guilty no? Lilitisin at iimbestigahan pa lahat base po doon sa kanilang mga sasabihing mga ebidensya, mga sasabihin nila at doon sa depensa nila. Ganun pa nga tayo sila, naku si Bongbong Marcos, adik yan. Ganito, ganyan. Di ho ba, mga kababayan? Bastos lang ho kasi yung mga nandyan sa kabila. Kaya ganyan ho, no? Ang akala ho nila, ang nakaupo pa din, ang dating Pangulo. Ang hindi nila alam yata ngayon, mga kababayan, bago na ang gobyerno. May gobyerno na. Di ba? May gobyerno na. Ay, nako. Alam nyo, mga bossing, itong mga sulid na to, balang araw pati yan hong mga yan, makakagawa ho ng mga mali yan makakagawa ho yan ng mga hindi kaaya-aya. No, hanggang sa umabot sa punto, mga bossing, pati yung mga supporter, mga taga-suporta nila, aabot po sa punto na marerehas din po yung mga yan. Bakit to? Pero pati yung mga pambansang kapulisan natin, binabastos na nila. Samantalang, ayan, ang kapulisan natin, kasundaluhan natin, yan ho ang mga nagpapanatili ng ating kaayusan sa ating bayan. Pero sila, naku, maniniwala ka ba dyan sa PNP? Maniniwala ka ba dyan sa mga militar? Samantalang eto, yung kanilang mga iniidolo, ni minsan walang naipakitang ebidensya. Di ba? At kaya bumabanat yung mga yan para ma-divert nga naman yung usapin. Di ba? Yung usapin, mga kababayan. Para hindi mapag-usapan yung mga confidential funds, etc., etc. Show some humility, Miss BP. Your complaints could have been addressed and they could have resulted in more productive endeavor if you had raised them early on. Don't make government your punching bag. Don't be ungrateful to the government, Madam BP. Sabi ni Bungalon to No, anyway, it's government whose lifeblood is sourced from the taxpayer hard-earned money that has been responsible for paying salaries of your nearly 400 bodyguards. So tingnan nyo, umiyak pa sila niya, nag-iiyakan. Sila Bato naman, sinakyan pa nila Bato de la Rosa yan, mga kababayan. Sinakyan nila Bato de la Rosa na, naku, ayan, tinanggalan ng security sa BP Sara. Kawawa naman. Ilan lang naman po yung tinanggal. Halos 300 pa din ho ang natira, mga bossing. Doon sa kanyang mga bodyguard. Nalaman po tuloy, binuko tuloy sila ni Gadon na napakalaki po nung nagagastos sa security lang po ni BP Sara. Tapos nabawasan ng ilan, 300 pa din ang tira, nag-iiyakan. Sabi ni Janelle Vanderhurst, malapit-lapit nang hulihin si Bato. Yay! Ay, malapit-lapit na yon. No? Si Bato, si Bongo, at mukhang, dahil nga po dito sa sinasabi ni Las Cañas, mukhang pati ang vice-presidente madadamay o masasama dyan sa second batch na sinasabi ni Antonio Trillanes na ating dating senador ho, mga bossing.
O alisin ho natin ito kasi talagang ang gagawin lang naman yung mga yan gawing punching bag ang gobyerno, no, upang ma-divert sa iba yung mga gustong ipasagot ho sa kanila, mga kababayan. O alisin natin yan. Ano? So ngayon, bahagi din ho, mga boss chief amo, sir, nung pagda-divert nila, ay nako, sandamakmak ho na sandamakmak na fake news. Di ba? Kung ano-anong mga fake news yung ipinapakalat to. O, di ba? Prima song for fun. O, patay kayo. Sabi ni Ma'am, Prima song for fun. O, heto na naman. Palaganap na naman ng kabubuan ang vlogger na to. Sabi ni Mad Rabbit. Ayan, o. Yung mga vlogger ninyo yung tinutukoy dito, panay fake news daw. Di ba? Ano sabi ng vlogger ninyo? Sabi ng vlogger nyo, opo, tanga po ako. Umaamin doon sa Congress. Di ba? Yung isang vlogger ninyo, 4 na beses nag-sorry. Yung isang vlogger ninyo, si Lopez, nagwa-water cannon po nagwa-water cannon din po ang Pilipinas. Oh. Sabay amin sa dulo. Opo, fake news po ako. Ay, Diyos ko, Lord. Yaan yung mga pinagmamalaki yung vlogger. Sabi ni sino ba may sabi nun? Yung isang tawag dito? Lawyer na idol nung bata ni Jordan G. Diba? OG, yung mga vlogger namin. OG, pakalat ng fake news. Sabi ho dito ni JJ Suarez, mga kababayan, sa lahat po ng congressman, ito ho ang paborito ko, si Suarez ho, no? Makikita mo kapag yung nagsagot, yung sumagot, yung nagtanong, lahat po talagang organisado yung kanyang pagtatanong, no? At ito din mga boss chief amo, sir, sino ba yung niya? Si Lopez din yata kung di ako nagkakamali na about sa nagwa-water cannon, no? Meron din tong sa West Philippines din, basta, no? So ngayon, sabi ni Suarez dito, this is digital warfare. Halata na po yung mga ginagawa nila, mga kababayan. Biruin mo, sabi, madami na daw pong aaklas ng mga pulis, madami na daw pong nagre-resign ng mga pulis dahil daw dinala si dating Pangulong Duterte sa The Hague. Katotohanan po, wala naman nung mapakita silang mga katotohanan. Sabi ni Jasmine Ines Hidalgo, si Lopez, Boss Mark, no? Wala akong mga ipakitang mga katunayan, no?